Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. At update lang tayo sa mga balita ngayon. Una nating i-update sa inyo is itong control kay Congressman Arnie Teves pa rin, na ito ay tungkol sa kanyang helicopter. Bantay sirado sa Cebu ang kanyang helicopter. Yan, pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si former Senator Leila de Lima. May update sa kanyang kaso. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay ting mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow na rin sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Ang una nating pag-uusapan ay ito ngang tungkol kay former Senator Leila de Lima. Ano ang kanyang status ng kanyang case at ano ang mga updates tungkol sa kanya. So binalita ito ng GMA News 1 hour ago. So ito yung update. A Muntinlupa Court has ordered the one-day reopening of the trial of former Senator Leila de Lima in connection with her illegal drug case. In a 2-page order dated April 24, 2023, Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara of the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 granted the prosecution's motion to be reopened the trial filed on April 17. So i-open ulit itong kaso na ito. De Lima is accused of benefiting financially from illegal drug trade inside the New Bilibid prison during her stint as Justice Secretary. She has repeatedly denied the allegations. In February 2021, 2 years ago, the Muntinlupa City RTC Branch 205 junked one of the 3 drug cases against De Lima, who marked her 6th-year detention in February 2023. So sa 3 kaso niya, may isang binasura. Iniingatan natin na mag-comment dito dahil on trial na ito. So sana naman na lahat ng mga supporters dito kay former Senator Leila de Lima, yung lagi nilang sinabi na mapabilis yung kaso ni former Senator Leila de Lima, syempre dahil supporter sila kay de Lima, sana naman mapabilis na ito dahil 6 years na siyang nakakulong. Sa atin lang dito, sana respetuhin yung kung ano man ang magiging desisyon ng mga judges dito. Itong kaso ni former Senator Leila de Lima, hindi tayo makapagsabi na guilty or not guilty dahil hindi naman tayo hukuman di ba? So, itong desisyon na ito will base sa mga ebidensya, based on the evidence presented from both sa kampo ni Leila de Lima at yung nag-aakusa sa kanya tungkol dito. Noon, pinag-usapan ito sa buong bansa natin sa panahon ni former President Duterte. It's been 6 years ago. So 6 years siyang nakakulong. So kung ano man ang magiging hatol kay Senator Leila de Lima, i-minus daw yan. For example, merong isang tao na merong kaso ay nakakulong siya ng 6 years, kung hinatulan siya ng 20 years, yung 20 years raw, ima-minus raw yung 6 years. So that will be 14 years na lang. So ganun yung mangyari kay Senator Leila de Lima. Kung ano man ang magiging hatol ni former Senator Leila de Lima, ay sana maintindihan ng taong bayan na ganyan talaga meron tayong tinatawag na rule of law. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa sitwasyon ngayon sa kaso ni former Senator Leila de Lima. Anong masasabi niyo dito? Give your analysis, Pabor ba kayo sa sitwasyon niya o talaga bang para sa inyo, dapat na bang tapusin itong kaso ni former senator? Comment at react, give your analysis at babasahin natin yan lahat. So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong update tungkol kay Congressman Teves, ang kanyang helicopter, na bantay sirado doon sa Cebu. So, alamin natin ang buong detalye dito sa GMA News at magre-react tayo dito. Inilipat at bantay sarado na sa Cebu ang umano'y chopper ni Congressman Arnie Teves
na ginamit daw sa pagtakas ng mga suspect sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Kaugnay niyan, pinagulong na rin ng Justice Department ang proseso para maideklarang terorista si Teves. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na John Consulta at Ian Cruz. Lumapag kanilang umaga sa Dumaguete Airport ang dalawang chopper ng PNP para tumulong sa pagkapalipad at pag-escort sa umano'y chopper ni Congressman Arnulfo Teves patungong Cebu. Nagsagawa muna ang mga piloto ng PNP Air Unit ng ground run, hovering and take-off sa itim na chopper na sinasabing kay Teves bago tuluyang lumipad ang chopper patungong Mactan Airport. Ang isa sa mga chopper ng PNP na mag-escort, armado ng mga machine gun para maharap ang anumang uri ng banta sa kanilang importanteng misyon. So, itong helicopter na to ay color black. Napansin ko sa social media, yung color ng mga helicopter niya ay merong nakatatak na Teves Cares. So, ito ngayon ay color black. Bago inilipad ang umano'y chopper ni Teves, ay kinuhanan muna ito ng print sa loob para makilala kung sino ang mga sumakay sa chopper bago ito nakuha ng NBI sa ikinasandalang raid. Ayon sa DOJ. So, ito na yung sabi ng DOJ ni specifically itong si Secretary Rimulya na mabigat raw to na ebidensya itong helicopter na ito ni Congressman Teves. Talagang ebidensya raw ang chopper na magpapatunay sa link ni Congressman Teves sa mga suspect na in-airlift daw para matakasan ng mga tracker teams at checkpoint sa Negros matapos patayin si Governor Roel Degamo. Alam mo namin isang biyahe lang yan. Hindi naman ano yan. Basta pinuno nila yun. That's one of the signs that of his participation, of the participation of Teves. Okay, Rimulya, kung sapat na ebidensya na yung helicopter na yan, kasuhan yun na sa Teves. In the crime. Just one of them. Among many other signs that are there in the body of evidence. Sa ngayon ay bantay sarado ng NBI at PNP ang chopper sa Mactan Airport. Naisumiti na raw ng Department of Justice ang rekomendasyon nito sa Anti-Terrorism Council para ideklarang terorista si suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves. I made a case already for the designation. We started the process of designating Congressman Arnie Teves as a terrorist and a technical working group has been formed for this purpose. Bukod sa suspendidong kongresista, may 3 iba pang kasamang inirekomendang maisama sa deklarasyon bilang terorista. Kabilang dito ang dating security ni Teves at co-mastermind daw sa pagpatay na si Marvin Miranda. Kapag naideklara ng terorista ng Anti-Terrorism Council si suspended Congressman Arnulfo Teves, inaasahan ng DOJ na liliit na ang kanyang mundo. The duty of rendition comes in to the UN member states because he will be enrolled in the UN list of terrorists. The duty of rendition is actually the duty to arrest a person who has been tagged a terrorist. Yes, no matter what country. Mari na rin daw pumasok ang Anti-Money Laundering Council para naman i-freeze ang asset ng nasa ibang bansang si Teves. Sabi naman ng abogado ni Teves, senyales ng pagkadesperado ang paggamit ng anti-terror law na hindi raw para sa mga sitwasyong tulad ng hinaharap ni Teves. Handa raw silang depensahan si Teves sa korte kung saan patas ang laban. Sana na itong investigasyon na ito ay mapabilis ito, no? Dahil naghihintay na ang pamilyang Degamo na maisampa na yung kaso na yan kay Teves. Ang sa akin naman, merong sa ating ang mga taong bayan na medyo galit na galit dito sa ginawa ng DOJ ni na Secretary Rimulya dahil sobrang mabagal yung pagsampa ng kaso. Pero meron din ang nagsasabi na ginagather muna nila ang ebidensya bago nila sampahan itong si Congressman Teves. Pero at the end of the day, napapansin ng taong bayan na talagang sobrang bagal. Especially na itong si Congressman Teves ay hindi uuwi sa Pilipinas dahil natatakot nga sa kanyang seguridad, no? Na baka patayin siya kapag bumalik siya dito sa Pilipinas. Ngayon, no, suggestion lang ito. Ito ay analysis lang natin. Ito sana yung gagawin ng DOJ. Sampahan nila ng formal na kaso itong si Congressman Teves. Pagkatapos, kung ayaw ni Teves na pumunta dito sa Pilipinas, ide sa Zoom lang siya, no? Through video lang yung kaso. Kung pwede lang yan. Para naman masabi ng taong bayan na talagang gawin ng DOJ na ipakita nila sa taong bayan na fair ang kanilang treatment
sa kampo ng mga Digamo at sa kampo ng mga Teves. Kasi ang mangyayari dito, pag dideklara nila kay Teves as terorista, sa mata ng ilan nating mga kababayan, unfair para kay Teves. Yun ang sabi ng iba, unfair para kay Teves yan. Okay, kasi si Teves may reason siya bakit ayaw niyang pumunta dito sa Pilipinas. Ngayon, ipadeklara ninyong terorista, di ba? So, ang image ni Teves dito ay magiging kawawa si Congressman Teves sa ginagawa ng DOJ. Sa atin lang, no, kung meron man ang trial dito, true para naman cater yung takot ni Congressman Teves, ita-trial si Teves through Zoom na lang o through video na lang. Kung hindi kasi possible itong si Teves na magpakita in person, so let's understand. No, kung si Teves ay guilty o di I think siguro si Teves magko-cooperate yan na makukulong siya dahil yan ang sabi niya sa interview niya kay Karen Davila. Kung guilty siya, edi magpapakulong siya. Di ba? So ganun na lang para hindi naman bias sa tingin ng ating mga kababayan sa pag-handle dito ng DOJ. Kayong mga audience ko dito, no, libre kayong mag-comment, mag-react, mag-analyze dito sa sitwasyon ngayon dito sa DOJ at itong si Congressman Teves. No, anong masasabi nyo dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.